Ala, nagkagulo po ngayon sa social media, mga kababayan. Nagtalo-talo po ang mga netizen dito sa balibalitang di umano'y itong si Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan, kagabi ay isinugod di umano sa ospital. Pero ba't ganon? Nakakatawa ho sa comment section, mga kababayan, habang nagbabasa ako. Imbis na ipanalangin po nila na malagpasan ni Boying Rimulya itong di umano'y kanyang karamdaman, kaya sa isinugod sa ospital, aba, siguro mga 80% mga kababayan, ang nababasa kong comment, anila, sana daw matuluyan na mategi na. Kayo masyado na kayo. O eto po ang nakita kong balita kagabi, mga kababayan. Ayan news. Boying is reportedly rushed to hospital. Kita nyo na? Is Romy calling for him? Yan. Pero etong 3 oras pa lamang po ang nakakalipas, mga kababayan. Eto naman po ang umiikot ngayon sa social media. May balibalita na sinugod sa ospital si Boying Rimulya. Ano ang dalangin mo para sa kanya? Ikaw na nanonood ngayon, ano ang dalangin? Dalangin mo para kay Boying. Kung totoo man talagang isinugod siya sa ospital dahil sa karamdaman niya, ano ang dalangin ninyo? Malagpasan niya ang kanyang karamdaman o tulad ng dalangin ng ibang mga kababayan natin sa social media na mategi na lang daw itong mama? O paki-comment. Karapat dapat ba siyang pasalamatan sa kanyang ambag sa bansa? O dalawang katanungan to Una, ano daw ang dalangin mo kay Boying Rimulya? At ang pangalawang tanong, karapat dapat ba daw siyang pasalamatan sa kanyang ambag sa bansa? O kayo na po ang humusga, mga kababayan, habang ako'y nagbabasa. Sabi, may balitang sinugod sa ospital si Jesus Crispin Boying Rimulya. Kita nyo na. Umiikot ngayon sa publiko ang balitang isinugod sa ospital si Jesus Crispin Boying Rimulya. Wala pang opisyal na detalye mula sa kanyang pamilya o tanggapan hinggil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Kaya't patuloy ang panawagan ng marami para sa malinaw at tamang impormasyon. Tama nga naman. Sana maglabas ng komento ang pamilya Rimulya para hindi pagdududa ang kumakalat ngayon sa social media, di umano'y si Boying Rimulya sinugod sa ospital. Yung iba naman nagsasabi, walang katotohanan. Para po sa katotohanan at malinaw na totoong pangyayari kay Rimulya, sana magbigay po ng pahayag ang pamilya Rimulya at nagbabantay, nakaantabay ang taong bayan kung ano man ang katotohanan. Eto pa, sa gitna ng mga ulat, ano ang dalangin mo para sa kanya? Makulit din tong page na to, paulit-ulit Sinabi na nga kanina Gusto pa talaga diinan. Hoy, ikaw admin nakakahalata na ako sa'yo. Parang ang gusto mong ikomento ng ating mga kababayan mategi na. Si Rimulya. Kung sakasakali magtotoo. Nakakahalata na ako. Pangalawang tanong mo na to. Ulitin ko Sa gitna ng mga ulat, ano ang dalangin mo para sa kanya? Di ba? Karapat dapat ba siyang pasalamatan sa kanyang ambag sa bansa?
Yan, pakisagot po ninyo, mga kababayan. Patuloy naming binabantayan o babantayan ang mga susunod na update kaugnay sa isyong ito. Yan. So mag-antabay ho tayo sa Pamilya Rimulya, mga kababayan, kung ano ang katotohanan dito sa mga bali-balitang isinugod di umano sa ospital si Boying Rimulya. Wag ho tayong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat po sa social media. Oo, naiintindihan ko. Karamihan sa ating mga kaibigang DDS, pare-parehas po yung dalangin matigi na lang yan. Para mabawas-bawasan naman sila. Parang ganun baga. In mga nababasa ko yan sa comment section natatawa nga ako Basta, maraming DDS na mga kaibigan natin gusto nang mategi itong mama na ito. ang sama nyo, kapapasok pa lang ng 2026, gusto nyo may mategi na agad sa mga aliado ni Marcos. Nauna na nga si Akop Di ba? Tapos isusunod nyo si Rimulya. Kung yan ang kagustuhan ninyo, karapatan nyo ho yan, mga kababayan. Di po ba? Karapatan po. Yan. Pero, advice ko sa inyo, wag po tayong manalangin ng hindi maganda sa kapwa. At lalo pong humahaba ang buhay niyan. Ipanalangin nyo, makaligtas siya. Yung taimtim na panalangin, kita nyo, anong gagawin? Kabaliktaran yan. Mga kababayan. Ay, naku nga naman itong mga balibalita sa social media. Nakakatawa na nakakagulat. Tulad itong balita ngayon kay Boying Rimulya. Sa bagay, mga kababayan, kung sakasakali man na nangyari talaga ito kay Boying, na isinugod siya sa ospital, hindi na po nakakapagtaka yan. Kasi itong mama na ito, meron na talagang iniindayan sa kanyang kalusugan. Di bagay, kauupo niya palang bilang gabinete ni Marcos. Di na po nakaagad yan ng matinding karamdaman, mga kababayan. Napagaling lang. Dahil dinala sa pinakamagagaling na mga espesyalistang doktor. Kaya lang, ayun, kulay talong hanggang sa ngayon, kulay talong. Di po ba? Kung totoo to, na isinugod talaga sa ospital, si Boying, hindi na bagong bagay sa atin yan. Alam na natin yan. Ngayon, kung totoo rin, na, magkatotoo pala. Ayan. Kung sakasakaling magkatotoo, yung dalangin ng ating mga kababayan, na sana humiga na daw ng diretso itong mama na ito. Hindi rin niya nakakapagtaka. Bakit? Lahat naman tayo mamamatay Di ba? Lahat tayo papanaw. Lahat tayo lilipas. Kung totoo, yun talaga. Ganun talaga buhay, mga kababayan. Hanggang doon lang talaga siya. Kinakailangan na lang tanggapin. Di ba? Pero, sa ngayon, mag-antabay po tayo sa mga ilalabas po na pahayag ng Pamilya Rimulya. At mas mainam siguro kung mismong si Boying Rimulya ang kalampagin natin. Ayan, ngayon, kalampagin natin, mga kababayan. Ombudsman, Boying Rimulya, papaano ba ito, sir? Sa social media, usap-usapan, bali-balita, na isinugod ka daw sa ospital. Gaano po ito katotoo? Ombudsman Boying Rimulya, sana maglabas po kayo ng inyong pahayag tungkol sa mga bali-balita ngayon. Yung mismong kayo sir, huwag niyo pong iaasa sa mahal ninyo sa buhay, anak, asawa, pamilya, kapatid. Walang ganon. Yung mismong makikita kayo na malakas pa, kausap nyo ang mga mainstream media na mga kilala ninyo. Magpatawag kayo ng ng mga media, magpa-interview kayo para linawin
etong bali-balita ngayon na isinugod ka daw sa ospital, hindi ka ba natatakot niyan? Ba, napakahirap po na meron tayong malubhang karamdaman. O, sagutin niyo po ang katanungan ng ating mga kababayan, Sir Boying Rimulya. Yung mismong kayo ha, kasi kapag kayong kamag-anak nyo lang, asawa nyo, anak nyo, kapatid nyo lang ang magsasabi na, okay naman si Ombudsman Boying Rimulya, nasaan? Wala ang presensya niya sa camera. Camera na nga lang Interview na nga lang, wala pa. Bay mas lalo maghihinala, magdududa yung ating mga kababayan na tama, itong bali-balitang isinugod nga po kayo daw sa ospital, sir. Mainam pong kayo ho mismo ang humarap sa media at sabihin ninyo na hindi totoo. Ito, buhay na buhay, tumatagay. Ganon. Di po ba? Pero kapag kamahal sa buhay niyo lang po, sir, kumpleto. Buo na ang hinala ng mga kababayan natin na baka ikaw nga isinugod sa ospital. Yan simpleng kahilingan lang naman po, sir, naming mga nasa baba.